May dalawang taong namamasyal at sa kanilang pamamasyal ay may nakitang isang napakagandang bulaklak sa di kalayuan. Kaya nilapitan nila ito at tiningnan at hinangaan yung kagandahan ng bulaklak at hinipo-hipo pa. At ang sabi ng isa ay, wow, napakaganda naman ito. Pero sinabi ng kanyang kasama ay, naku, parang hindi totoo yan. Sobrang ganda naman yan. Tingnan nga natin. Hipuin nga natin. At nung hinipo ay oo nga no. Plastic lang pala. Parang totoo. At pakita nila at patunayan na ito ay plastic. Kaya nung naglakad-lakad ulit sila at pumunta sa may bandaron at nakita nila ulit yung isang napakagandang tanim. At nilapitan nila ito. Ito napakaganda. Ito yung tunay. Ito yung tunay, hindi plastic. O, tingnan mo, mayroon pang basa-basa. Maraming salamat, Lord Diyos, sa muling pagkakataon. At tinitingnan namin ang Banal na Espiritu na siyang manguna at magturo sa amin na bawat ituturo at pag-aaralan namin ay nagbubuhat lamang sa iyo, dakilang Diyos. Maraming salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayon sa banal na kasulatan, the knowledge of this world shall increase. At ito na nga ngayon ang artificial intelligence. Ayan, kayang kopyahin na lahat ng bagay, pati mukha, pati katawan, binabago, napakaraming mga scammer. Ay akala mo yung mga totoo? At ayon sa 2 Timothy, ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, at masuwayin. At doon sa versikulo 5 ng 2 Timothy 3, sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan ang mga taong ito. May sinasabing mga nagporting tao, pero hindi naman totoong tao. Ayan, sa mga pag-uugali, na akala mo'y totoo pero hindi pala. Ang atin pong mensahe ay mula sa Santiago 4:10. At ito ay may pinamagatang ang tawag sa pagpapakumbaba, call to humility. Atin pong buksan ang ating banal na kasulatan at atin pong basahin ang Santiago 4:10. Magpakumbaba kayo sa paningin ng Panginoon at itataas niya kayo. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Sa araw-araw po ay binabasa natin ang ating social media at mga balita. At makikita po natin yung kanilang mga reaksyon. Ano po yung mga mainit na mga topic ngayon? Di ba? Corruption. At kung mababasa po natin yung kanilang mga comments doon sa ibaba. Ito po ay kanya-kanyang payabangan hanggang sa nag-aaway-away na sila sa kanilang mga paliwanagan kung sino ang tama at mali. World's way and God's ways. Yan, God's way. No? Ikaw bilang isang Kristiyano ay kikita mo ang iyong sarili kapag ganito yung mga nababasa natin araw-araw. Ayan po, sa larangan ng politika minsan ay hindi na natin malaman kung ano ang magiging solusyon, lalo na sa ating paglago ng ating bansa. Tila walang solusyon. At instead na magpapakumbaba ang bawat isa sa kanila, sa mga politicians, nandoon yung pagbabangayan. Ano kaya ang mga remedyo or ano ang ultimate remedy sa mga issues na ito? At yan po ay ating tatalakayin, hindi lamang sa politika, kundi maging sa loob ng ating simbahan. Minsan may nagtanong sa akin at ang sabi, ano ba ang enemy natin or sino yung pinakakalaban natin? No other than our self. Yan po, totoo yun mga kapatid. No? Minsan ay nagiging sensitive tayo sa mga bagay-bagay na nakikita at naririnig. Out of 110% ay yung 90% ito yung hindi natin kontrolado. At yung 10% ay ito lamang yung mga bagay na kontrolado natin. Sa atin pong verse na tatalakayin sa James or Santiago 4:10.
Ang sinabi dito ay, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. What is godly humility? Ito po ang ating nakitang unang puntos dito. The command to humble yourself. Pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang pagpapakumbaba ay isang utos na magpakababa sa presensya ng Diyos. This is not false modesty or a practice of thinking less of yourself. It means thinking of yourself less and thinking more of God and others. Humility is voluntary act of submission to God's authority and control. So, trusting in His abilities and not your own. Why must we humble ourselves? In James 4:6, because God resists the proud. Pride puts us in direct opposition to God. He cannot give His grace to a heart that is full of itself. Sinasalungat po ng Diyos ang nagmamataas. To be humbled before the Lord is to live with a constant awareness of His holy presence. How do we humble ourselves? By submitting to God and resisting the devil. Sa James 4:7, actively choosing God's will over your own is a daily practice of humility. The Bible says in James 4:8, by drawing near to God, closeness with God dissolves the need for self-glorification. This involves spending time in His Word and in prayer, aligning our hearts and hands with His. So kailangan po natin na i-spend po natin ang pagbabasa ng Kanyang salita at sa panalangin. Also said in James 4:8, by purifying our hearts and cleansing our hands, true humility is both an inward and outward transformation. We confess our inner motives to God and change our outer actions. Amen. At ito po ang pangalawang puntos na ating nakita. The promise to be exalted. God will lift you up. This is the divine and certain consequence of true humility. God promised to elevate those who lower themselves before Him. Ito ang regalo ng biyaya. Pinagkakaloob ng Diyos ang Kanyang biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang pangako ng pagkaluwalhati, tiniyak ng Diyos na itataas Kanya. Amen? Na nangangahulugang magbibigay siya ng tagumpay, pagtaas, at pabor sa mga may mapagpakumbabang puso. Narito po ang mga praktikal na pagtupad ng pagpapakumbaba. Tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagpapakumbaba ay nagbubunga ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Pangalawa, ganap na pagtitiwala sa Diyos. Hinihikayat ito ang ganap na pagtitiwala sa lakas ng Diyos upang malampasan ang makasalanang mga pagnanasa at mga kahinaan. At ang pangatlo ay isang buhay na pagsuko. Binubuksan ng pagpapakumbaba ang pintuan o pinto sa mas malalim at mas masunuring relasyon sa Diyos na inuuna ang Kanyang kalooban kaysa sa sarili nating mga pagnanasa. Jesus is the ultimate example of humility and exaltation. Alam nyo, nabasa na po natin ang banal na kasulatan cover to cover. At yan po ay nagpapatunay ang kababaang loob ng ating Panginoong Jesus. Bagamat siya ay tunay na Diyos, ay binaba niya ang kanyang sarili. Hinugasan niya ang mga paa ng mga disipulo noon, di po ba? At ayon sa Philippians 2, verse 8 to 9, ang kanyang kamatayan, ang kanyang buhay, or His life is the proof that the way up is truly down. Kumbaga, siya ay nasa taas, bumaba siya para sa atin. A choice for today, every person faces the choice to seek worldly validation through pride or to accept God's grace through humility. One path leads to eventual humiliation, while the other leads to divine and lasting exaltation. Mga minamahal na kapatid, choose to be humble.
Piliin po natin maging mapagpakumbaba. Humility is a choice. Humble yourself and don't try to humble others. You and God. You know why before God? Ang sabi po sa 1 Peter 5:6, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Humility is recognize who is God. Humility is realizing we are dependent upon God. Now, look at the next phrase, that He may exalt you. The word exalt you, meaning God will take up your future, and your future will be amazing in His time. God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, hindi ibig sabihin ay wala pong ginagawa ang Diyos. He is doing something good for you. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. O Lord, Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng halimbawa upang magpakababa. Ikaw, O Diyos, ang tunay na Diyos, aming tagapagligtas. Bagamat Ikaw, ang tunay na Diyos, ay nagkatawang tao, nagpakababa, nagpakadusa, at nagkinapi. Ikaw ay nagpakababa para sa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong pagmamahal. At nawa, Lord, ang aming natutunan ay maganap sa aming buhay, sa pang-araw-araw na buhay, may isagawa namin ito sa totoong buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus.